beloved Boss Mike Cervera. Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-ala, General Luna. Grabe. Minsan lang ito magsasalita pero malupit. Pasok, Mr. President. Tila napuno na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa alegasyong may mga tumulong para makalabas ng bansa si dating Pambantarlac Mayor Alice Go. Kaya naman mismo ang Pangulo na ang nagbabalang tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. Ayan na. Let me be clear. Mga kababayan, gusto ko liwanagin. Heads will roll. Puntik na yan. Gugulong yung mga ulo ng mga tumulong? Nako, kaabang-abang ito. Ano ba, pupugutan na ba ng ulo? Ayan na ang salita ng Pangulo, Grabe, no? Grabe si Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, we will expose the culprits, who have, betrayed the people's trust and aided in her plight. Sino kaya ito, mga kababayan, Excited ako malaman, Ito na, Pangulong Bongbong Marcos, bakit? Pambantarlac Mayor Alice Go. Kaya naman mismo ang Pangulo na ang nagbabalang tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. Diba? May investigasyon na... Kita nyo, mga kababayan, parang ganito lang yan, Babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Bayan o sarili, pumili ka! Sabi ni Pangulo, Bayan o sarili, pumili kayo! Diba? Ito parang parang si Luna. Parang si General Luna, mga kababayan, Raw na gumugulong at tiniyak niyang mananagot sa batas ang lahat ng responsable. Giit pa ni PBBM, walang puwang sa gobyerno ang sino mang inuuna ang pansariling interes kaysa pagsilbihan ng taong bayan. Di ba? Ulitin mo, Boss Mike. Inuuna yung pansariling interes bago pagsilbihan ng taong bayan. Di ba? Babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Di ba? Pumili ka! Ay, nako. Anyway, sige tuloy. Base naman sa huling monitoring ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, nasa Indonesia ngayon si Go. Dahil sa nabistong pagpuslit ni Go palabas ng bansa, itinimbre na raw ng Department of Foreign Affairs sa Interpol ang passport ng dating alkalde. Alak ka. Ayan na. Pero alam nyo, mga kababayan, pagka iisipin nating lahat, Maximus Eliseos, thank you naman, Oo. Di ba? Grabe, kung iisipin natin. Bakit kaya? Bakit kaya pinatakas si Alice Go? Natatakot ba sila? Baka magsalita si Alice Go? Bakit kaya sila? Bakit kaya nila hindi nyo yan masasearch. Yan dahil wala pang video, tama. Di ba? Bakit kaya? Bakit nyo pinatakas? Natatakot ba kayo? Baka pag nahuli, baka pag nahuli. Yan na sina Wesley at Sheila Leal Go. Kasama rin sa nilagay sa passport watch list ng Interpol si Cassandra Ong, na dawit din sa issue ng Pogo. Okay ba? Naalala nyo ba si Cassandra Ong? Sino nakakaalala rito? Ito kasi si Alice Leal Go, Wesley Leal Go, Sheila Leal Go, magkakapatid. Ngayon, anong kinalaman naman ni sa Cassandra Leong? Ano kanalaman? Kung inyong matatandaan, ito yung inaabugaduhan, ito yung tinutulay. Ito yung tinutulay ni Roque sa PAGCOR. Naalala nyo ba yon? Naalala nyo? Amang 1662 na. Thank you. Naalala nyo ba yon? Si Cassandra Leong? Ito yung tinutulay ni Roque. Di ba? Yan yung tinutulay niya, Bakit tumakas?
Oh, ang tanong, bakit tumakas? Ha? Roque, tanong lang naman. Tanong lang ulit tayo kay Roque. Roque, may kinalaman ka ba sa pagkakatakas ng mga taong ito? Di ba? Di ba mga kababayan? Yun lang naman ang tanong natin. Meron yan, 101%, sabi ni Ma'am Jo. Tanungin natin si Roque, baka sabihin, nambibintang tayo. Di ba? Oo. Nadawit din sa issue ng Pogo. Isang implication yan ay hindi lang mahihirapan, kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang... Oy, di ba? Oy, Rowena Enriquez, naku, bagong subscriber pa naman, no, Lord Glenn, no? Di ba? Punta na ho kayo dito sa mga bagong subscriber natin. Paki-subscribe na to, Rowena Enriquez, oh. Tsaka to, dito, sa binaba ni Lord Glenn tsaka ni Arnold Lopez, pindutin nyo lang ho yung link, mapupunta kayo dito. Yan na ho yung bago nating channel at maaaring dyan na ho tayo mag-live. Mula kung sakasakaling hindi masolusyonan mga kababayan, baka dyan na ho ako mag-live. Di ho ako nalulungkot Oo, masaya po ako. Pasok. Gumawang at gumamit. Ulitin ko, at least tayo, lumalaban tayo ng parehas. At least tayo, pinagtatanggol natin yung tama. At least tayo, di ba? Alam naman natin, wala tayong tinatapakang ibang tao. At least tayo, ulitin ko, alam nating nasa tama tayo. Oo nga, si Aljen, sige, pagka nandoon na tayo sa kabila, doon na, sigurado doon na natin ihayag yung Arnold Lopez, Lord Glenn, yung mga jacket natin dahil hindi na matatapos ang buwan, may pamamahagi na natin yung mga kawang gawa nating mga jacket. Abangan nyo po doon. Abangan nyo po doon sa bagong channel. Pasok! Ang Philippine passport. Una nang napabalita na may hawak ding Chinese passport si Alice Guo o Guo Huaping. Pero kahit ito, posibleng hindi na rin daw magamit ng dating alkalde. Sinecheck pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping. Pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities. Sa Martes, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Justice Subcommittee para imbestigahan kung paano nakalabas ng bansa si Guo noong July 18. Isa sa Yan na! Pero alam nyo, meron pang nagpapatunay na hindi pa rin nakaalis. Maaaring ito drama lang o panglito sa mga kinauukulan para hindi matuntun si Alice Guo. na ipapatawag si Attorney Elmer Galicia, abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng dating alkalde nito lang August 14. Kung totoo man, na labas-masok siya dito, all the more. Kita niyo yung mga kababayan, ito, abogado yung nagsabi ano sabi ng abogado? Papatawag si Attorney Elmer Galicia, abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng dating alkalde nito lang August 14. Kung totoo man, na labas-masok siya dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of a warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan Sabi ni nasan na yun, housemaid, boss, bibigyan ko kayo ng totoong jacket. Okay? Sige, tuloy. acceptable dito sa atin at mukhang naging concern na rin ng mga authorities. Kung ang PAOK naman ang tatanungin, hindi raw sila naniniwalang nakausap ni Attorney Galicia si Guo nung nakaraang linggo. Magsasampa raw sila ng kasong kriminal kung mapatunayang nagsisinungaling ang abogado. Tingin pa nila, posibleng dumaan sa Northern o Western Luzon si Guo. O di Alak ka, JDB! Nandiyan si JDB, mga kababayan, no? Grabe, no? Alam na ni Pangulo,
Oo, na meron ng ano eh, meron daw talaga mga tumulong eh. At pagugulungin daw ang mga ulo. Grabe no? Kaya ay nag-backdoor sa Mindanao na mas malapit mismo sa Malaysia. Somewhere along Eh, the syempre. O, di ba? O, ewan ko kung ako na unang nag-chika sa inyo nito. Sabi nga ni Sarah, chika-chika. Di ba, no? Baka yung mga ulo na nasa Davao. Di ba sabi ko sa inyo, ang pinakamalapit, papunta. Sinabi ko to, naka-live ako noon sa sasakyan habang umuulan. Ano? Ewan ko, sino nakapanood nun? Di ba sabi ko sa inyo, maaaring yan ay lumabas, manggagaling yan doon sa Mindanao, papunta ng Malaysia. Yan ang pinaka malapit. Abay, tama eh. Parang tama tayo, mga kababayan. Oh, di ba? Oh, mukhang tama tayo. Oh, sa hinala natin. Okay, pasok. line, meron ho talagang nagpabaya rito, maybe a matter of may tumulong or may nagpabaya. In the next few days, we'd have to come up with a definite and a concrete answer as to how she was able to get out of the country. Otherwise, Kaya inihintay namin yan. Di ba? Kung sana uso lang nun, no? Yung may mahabang may mahabang gulok ba? Gulok, yung berdugo ba? Tapos sisibatin ng ganyan, no? Tatagayin yung ulo. Sana ganun, Sana merong ganung batas, no? Ay, nako, siguro magtitino lahat itong mga hinayupak na to, eh. Pasok. we'd be the laughing stock of our ASEAN neighbors po dito. Ang abogado naman ni Go, pinanghahawakan ang salita ng kliyente na nandito lang siya sa Pilipinas. Pero kahit siya, aminadong gusto rin makakita ng pruweba. As of yesterday, humingi Uy, sabi nyo yan eh. Sabi nyo pa lalabas at haharap na si Go, di ba? Dahil pinahanap na nga yan, pinapahanap at hinahanap na sa Senado, maging sa Kongreso, na umatin na ng hearing dahil hindi na nagpapakita. Di ba? Mga kababayan, bakit ngayon? Hindi na makita at yan naman nga, sinabi, nakaalis na nga ng bansa. Ayan tuloy, ang Pangulo, napikon na. Napikon na. Gugulong yung mga ulo nyo. Kung sino man kayo na mga tumulong dyan, kabahan na kayo. Dahil pagugulungin daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ulo nyo. Anyway, mga kababayan, ulitin ko lang sa mga hindi pa nakakasubscribe sa ating bagong ginawang channel na wala pang video, mahirap pong ma-search yan. Kaya kailangan ninyo i-click itong link na binababa nila Lord Glenn at ni Arnold Lopez. Bago tayo magpaalam. Yan po yung ating profile. May kasama akong chicks. Sabi ni Jen Angeles, sama mo ako dyan, kailangan kasama yung mukha ko. Kasi, baka akala single ka. Para daw may bakod ba? May bakod. Ayan si Lord Glenn, Paki-subscribe po mga kababayan at sa mga susunod na panahon, sa mga araw, sa linggo, sa buwan, kung kailan din natin alam kung ano mangyayari sa channel natin, walang kasiguraduhan, sana nung ko pa ito ginawa. Doon nyo na ho ako masusumpungan. Pag hindi nyo na ho ako makita. Hindi tulad ni Alice Go, tumakas ng walang paalam. Ako ho, nagpapaalam sa inyo, dito ho ako magtatago. Sige, Buloy, hindi alam kung saan hindi niya pinaalam kung saan siya nagtatago. Ako, pinapaalam ko sa inyo lahat. Dito po. Dito na ho ako makikita kung sakasakali na hindi nyo na ako makita at wala na itong channel na to. Muli, Mike Cervera po. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsama, sa inyong pakikinig, mga pare, mga mare, mga boss, bata nyo ako. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,
say very